Pinaiimbestigahan naman ng Department of Agriculture sa National Bureau of Investigation po at NBI ang lumulutang na ulat tungkol sa umano'y pagpapakamatay ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija bunsod po ng pagbagsak ng presyo ng palay. Ano ang katotohanan sa likod ng isyong ito? Narito ang balita ni Sheena Torno. Nagpadala na ng opisyal na liham si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Bureau of Investigation upang humingi ng investigasyon sa kumakalat na balita tungkol sa 3 magsasaka na umano'y nagpakamatay dahil sa matinding pagkalugi sa kanilang ani. Gayunman, pinabulaanan ng ahensyang inilabas sa report ng Federation of Free Farmers kasunod ng kanilang pagsisiyasat at pakikipag-ugnayan sa pulisya sa Nueva Ecija. Ayon kay Secretary Laurel, wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang pagbagsak ng presyo ng palay ang direktang dahilan ng mga insidente. Sa text message ng kalihim sa SMNA News, sinabi niyang batay sa ulat mula sa Gimba Nueva Ecija Police Provincial Office, iba ang tunay na dahilan ng mga insidente. Ayon sa mga pamilya ng nasawi, ang pagpapakamatay ng isa sa mga magsasaka ay may kinalaman sa lumalalang kondisyon sa kalusugan at matinding depresyon dulot ng personal at pinansyal na problema. Malaki umano ang pagkakautang nito at hirap sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Ang ulat na ito mula sa Gimba Nueva Ecija Police Provincial Office ay tugma rin sa natanggap ng DA mula sa opisina ng punong barangay ng Sitio Singat, Barangay Lenek. Kinumpirma rin ito ng Department of Agriculture Regional Office at National Food Authority. Sa panig naman ng Federation of Free Farmers, welcome development ang investigasyong ito. Ngunit naninindigan silang totoo at lehitimo ang ulat na nagpakamatay ang mga magsasaka dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay. Sa aming sariling pagsusuri, yung mga pamilya po ng mga nagbikti, sinasabi po nila, masyado pong na-depress yung kanilang mga yung mga namatay dahil lubog daw halimbawa sa utang. At yan po, kaya dapat alamin ano yung dahilan kung bakit nalubog sila sa utang at kung bakit wala na silang nakitang pag-asa kung kaya't yung mga mahal nila sa buhay na ay nagpakamatay. Gayon pa man, ay sana po yung kung kumbaga mariing atensyon na binibigay ng DA dito sa mga suicide cases. Sana po hihigitan pa nila yung kanilang atensyon. Dito po talaga sa napakabigat na problema ng ating mga farmers. Hindi lang sa Nueva Ecija, at buong Pilipinas. Dagdag pa ni Montemayor, bumagsak sa 14 pesos hanggang 15 pesos kada kilo ang presyo ng palay sa ilang probinsya. Malayo sa sinasabing 18 pesos per kilo ng Department of Agriculture. Sobra pong bagsak ang presyo po ng palay. Karamihan po ng aming nakakausap, hindi lang po sa Nueva Ecija, kundi sa ibang probinsya at ibang bayan, ay po talagang 14 pesos o pababa ang presyo po ng palay. Samantalang, kamakailan lamang, sinasabi po ng spokesman ng DA, si ASEC Arnel de Mesa, na kung daw ang bilihan daw ng palay sa bukid ngayon, 18. Lumalabas ngayon kung sa payag ni Secretary Laurel ngayon lamang na araw nito na yung 18 pala pagka nagbenta ka ng palay mo sa NFA. Pero ilan lang po farmers nakakapagdala po ng kanilang palay sa NFA. So karamihan po ng mga farmers natin ibinibenta po sa mga private buyers at 14 pesos o 15 pesos per kilo. Hamon ngayon ng FFF sa Department of Agriculture, bumaba sa mga probinsya at personal na tingnan ang tunay na sitwasyon ng mga magsasaka. Bumaba po sila sa kanilang mga tanggapan sa yung mga air conditioner na mga kwarto at yumapak naman po sila sa bukid mismo at tignan po, kausapin mismo na partner. Samantala, itinaas naman ng National Food Authority ang buying price ng sariwang palay sa 19 pesos kada kilo. Ngunit ayon sa grupo, hindi ito ganong mararamdaman ng maliliit na magsasaka dahil kakaunti lang nabibili ng National Food Authority bunsod ng punuang bodega. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNA News.